Pumanaw na ang actress TV host na si Jamie Joaquin. Ating alamin ang kwento ng kanyang pagiging isang artista at ang kanyang pakikipaglaban sa kanyang malubhang karamdaman hanggang sa binawian na siya ng buhay. The Philippine Showbiz List presents Life of the Late Jamie Joaquin. Showbiz Career. Si Jamie Geronimo Topacio o mas kilalang si Jamie Joaquin ay pinanganak noong July 27, 1979 sa San Juan City. Nakilala siya bilang isang actress, model, host, social media content creator at author. Una siyang nakilala bilang isang modelo sa TV, print commercial model at pag-host sa mga events. Matapos ang ilang taon na pag-audition sa modeling scene, ay naging parte si Jamie ng ABS-CBN Star Magic. Dahil rito nabigyan siya ng mga supporting roles sa mga pelikula, soap operas, sitcoms at ilang pang TV programs. Napanood siya sa sitcom na Bora noong 2005 at sa serye na Ligaw na Bulaklak. Napanood rin siya sa pelikulang My Big Love at Tanging Ina Ninyong Lahat noong 2008. Ngunit ang kanyang pag-host noong 2006 bilang game show anchor para sa araw-araw na midnight show na Games Up Late Live ay nagbigay kilala sa kanya sa publiko. Nakilala siya sa kanyang tagline na Kabagang dahil dito si Jamie ay nanomina bilang Best Game Show Host para sa PMPC Star Awards noong 2007. Siya din ay naging host ng iba't ibang live events at naging paborito ng mga local men's magazines. Si Jamie rin ay napili bilang cover girl ng Playboy Philippines noong September 2008. Sa loob ng 5 taon, isa si Jamie sa country's sexiest celebrities ng FHM Philippines. Leaving Showbiz. Ngunit noong 2010 sa kabila ng masiglayang career ay nilisan ni Jamie ang showbiz. Nanirahan siya sa Sydney, Australia at nag-aral ng Communications and Tourism course sa loob ng 2 taon. Pagkatapos nito ay pumunta naman siya ng Madrid, Spain at doon nanirahan ng 4 na taon bilang isang English teacher. Nakilala naman siya doon bilang si Teacher Jamie mula 2011 hanggang 2015. Habang nagtuturo, naging side hustle naman niya ang pagmumodelo na kung saan bumibisita siya sa iba't ibang syudad sa Europa. Sa kalagitnaan ng 2015 ay nanirahan na si Jamie sa San Diego, California, kung saan nagtrabaho siya sa hotel industry habang pinupursu niya ang kanyang karera sa entertainment and media. Battling against cancer. Linisan man ni Jamie ang mundo ng showbiz ay hindi naman siya tumigil sa pag-abot ng kanyang pangarap. Kahit saan man siya dalhin na kanyang mga paa, ay patuloy pa rin si Jamie sa pagsusumikap. Ngunit noong October 2016 ay nag-iba ang ikot ng kanyang buhay nang madiagnose siya ng stage 2A breast cancer. Nagsimula siyang mag-chemotherapy treatment noong January 2017 sa UC San Diego Moores Cancer Center. April 2017, naging mas aktibo pa si Jamie sa social media at nagkaroon siya ng YouTube channel. Dito ay kanyang ibinabahagi ang kanyang hindi pangkaraniwang buhay bilang isang artist, commercial talent, curious traveler, conversations mentor, carefree woman at isang breast cancer victor. Tinawag naman ang kanyang channel na Jamie Wins. Sa pamamagitan ng parehong pamagat para sa kanyang Instagram account, ipinagmamalaki ng dating Star Magic artist ang kanyang bagong hindi pangkaraniwang itsura. Si Jamie ay nagpa siya na mag-shave ng kanyang buhok, ngunit kapansin-pansin pa rin ang kanyang pagiging maganda, malusog at ang kanyang pagiging matapang. Ayon sa kanya, ito ay parte ng kanyang journey to healing. Ayon sa kanyang post, Dear Society, will you still accept me and think of me as beautiful, even if I'm bald and non-conventional? I hope so. Actually, who cares? I accept and love me anyway. And my Creator thinks I'm fearfully and wonderfully made. That's really all that matters. P.S. Wearing the scarf I knitted during my down days. Sa mga sumunod na araw, patuloy na ipinakilala ni Jamie ang kanyang sarili sa mundo at muling nakipag-ugnayan sa Filipino community. Anya na gusto niyang makipag-reconnect sa mga supporters niya sa Pilipinas dahil alam niya na malaki ang kanyang pagkukulang. Dahil sa iniwan niya mga ito sa ere nang umalis siya ng ABS-CBN at mag-abroad. Dagdag pa ni Jamie na hinanap niya raw ang kanyang sarili at nahanap nga raw niya ito. Ipinaliwanag naman niya kung bakit Jamie Wins ang pangalan ng kanyang channel. Anya dahil naniniwala siya sa kanyang puso't kaluluwa na dapat kiniklaim na niya ang kanyang pagkapanalo. Kasi kahit may struggle pa, ay pwede pa rin manalo. Kaya Jamie Wins. Anya, I know that I will win. In my heart, I have faith in the Lord. Noong panahon na yon, ay nasa kaligitnaan na ng kanyang treatment si Jamie. Maswerte siya natuklasan ang cancer habang ito ay nasa early stage pa. Ang stage 2A breast cancer
ay may 85% chance of cure ayon sa mga health websites. Second Life. Naging officially cancer-free naman si Jamie noong September 27, 2017. Sa kanyang Instagram post ay ibinida niya ang isang radiation machine. Ginagamit niya raw ito sa loob ng 5 minutes, 5 times a week, Monday to Friday in 6 weeks. Anya ito raw ang phase 1 ng kanyang preventive treatment para mapanatiling cancer-free siya habang buhay. Lumipas ang mga buwan ay patuloy pa rin sa paghahanap ng purpose sa buhay si Jamie na tinawag niyang second lease on life. Sa kanyang isang YouTube video noong November 2017 ay natalakay niya kung paano mamuhay pagkatapos mag-survive sa sakit na cancer. Anya kapag galing ka sa sakit na ito ay parang nagsimula ka uli sa iyong buhay. Para kang isang tao uli na may new perspective, a new way of thinking kung paano mamuhay ulit. Pag-amin ni Jamie na ang second life ay parang nagbigay pressure sa kanya upang hanapin ang kanyang tunay na layunin sa buhay. Naisip naman ni Jamie na baka siya lang ang nagpe-pressure sa kanyang sarili at hindi naman ito kailangan. Ngunit nasanay na raw siya sa kanyang buhay na palaging may achievements, kaya naman naiisip niya ang ganitong mga bagay. Noong December 2017, nakahanap ng bagong trabaho si Jamie bilang isang concierge sa isang luxury spa. Sa kanyang vlog ay hindi maitago ni Jamie ang kanyang kasiyahan dahil nakabalik na siya sa isang normal na pamumuhay at hindi na siya isang pasyente. Ngunit ayon kay Jamie, hindi naging madali sa kanya magbalik sa normal na pamumuhay, na ayon sa kanya na parang ang lahat ay bago. Bukod sa kanyang concierge job, ay nagbalik din si Jamie sa kanyang trabaho sa media. Anya ilang auditions na rin ang kanyang pinuntahan sa San Diego para sa naturang trabaho at masayang-masaya dahil muli niyang ina-achieve ang kanyang passion sa media. Jamie opens up about downside of child-free life. Hindi maiiwasan para sa maraming kababaihan na mag-asawa at magkaroon ng mga anak, ngunit may ilang nagpasyang manatiling mag-isa at walang anak. Isa na nga rito si Jamie. Sa kanyang YouTube vlog, inihayag na dating kapamilya talent ang katotohanan ng mamuhay ng walang anak. Anya kapag may mga pagtitipon, ang kanilang pamilya tulad ng mga mahahalagang okasyon, tulad ng Pasko at Easter, nagiging awkward siya at nagiging sentimental. Anya na 38 years old na siya na walang anak. Minsan naiisip niya na parang hinuhusgahan siya ng mga tao at hindi niya maiwasan ang ma-out of place. Isang beses ay ibinahagi ni Jamie ang mga saloobin na ito sa kanyang matalik na kaibigan na nasa Pilipinas. Pareho sila naramdaman na ang mga taong walang asawa na higit sa 35 years old ay iniiwasang pansinin o hindi gaanong binibigyan ng halaga. Dahil sa kanyang edad ay patuloy niya pa rin hinahanap ang kanyang sarili at wala siyang masyadong kasama. Naiintindihan naman niya ang kanyang mga kaibigan dahil may mga wife or mommy duties ang mga ito dahil hindi rin madali ang papel ng isang ina. Ngunit ang tanong niya, paano naman kami? Inamin naman ni Jamie na paminsan-minsan ay parang mag-isa na lang siya sa kanyang buhay. Gusto lang naman niya ng good company. Not necessarily romantic, but friendship. Jamie was diagnosed with cancer for the 3rd time. Noong February 2020 ay bumalik ang cancer ni Jamie sa 3 beses. Sa kanyang Instagram post ay humingi ng suporta si Jamie. Anya, support my win. I'm tackling this big called cancer the 3rd time around and I need your prayers, well wishes, and support. Come on, make me believe that humanity still exists and that life, no matter how unfair, is worth the goddamn fight. Hashtag let's win this. Ngunit sa kanyang vlog, hindi maitago ni Jamie ang kanyang pagkadismaya. Anya na hindi na raw siya magkikimo at hindi na niya hayaang malagas uli ang kanyang mga buhok. Ibang treatment na raw ang kanyang pagdadaanan at mas agresibo raw ito. Hiling lang niya na makayanan niya ito dahil gustong-gusto niya na mawala ang kanyang cancer. Nadismaya naman si Jamie sa mga insensitive, selfish people na nag-unfollow sa kanya sa social media. Saad pa ni Jamie na humanity is dying. Ngunit hindi naman nawawala ng pag-asa si Jamie na labanan ang cancer sa 3 pagkakataon. Anya na hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3 beses niyang tatalunin ang cancer. Kapag nangyari ito, ay magiging proud raw siya sa kanyang sarili bilang isang 3-time cancer survivor. Nagpapasalamat naman siya sa lahat ng sumusuporta sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang medical team. Patuloy naman siya nanalangin na sana malampasan na niya ito at makabalik na sa kanyang normal na buhay. Jamie dies after long battle with cancer. Sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, hindi nawala ng pag-asa si Jamie. Kahit makailang beses pa siyang sinubok ng sakit na cancer, ay pinilit pa rin niya mamuhay ng normal. Ngunit sa kasamaang palad, ay hindi na may babalik ni Jamie ito. Noong October 18, 2023, namayapa na si Jamie matapos ang ilang taon na pagkikipaglaban sa breast cancer.
Siya ay 44 years old. Ang malungkot na balitang ito ay kinumpirma ng kanyang pamilya at ng best friend niyang si Fidesz VA sa pamamagitan ng Facebook. Ayon sa mensaheng nakapost sa mismong FB page ni Jamie, sumakabilang buhay siya noong Miyerkules, October 18. Kalakip ng litrato ni Jamie nakasulat ang mensaheng, "It is with a heavy heart that our family announces the passing of my cousin Jamie Topacio, aka Jamie Wins or Jamie Joaquin. She lived an extraordinary life filled with adventure, laughter, and love. She inspired and touched a lot of lives through her advocacy and talent. She will be greatly missed and will always be in our loving memory as a strong woman. A life so beautifully lived deserves to be beautifully remembered." Sa FB post naman ng kaibigan niyang si Fidesz ay mababasa ang mga katagang, "Our dearest Jamie Topacio, aka Jamie Joaquin. Jamie Wins officially became an angel today. You've lived the most beautiful life, Jamie. You will be greatly missed on this planet. Heart emoji." I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!